Capricorn, kamusta sa... Ito po yung reading ninyo para sa weeks tuloy. Sorry, sa week na paparating, May 24 to 31. Pero kahit kailan naman po dumaan sa inyo to, regardless sa petsang in-upload, sa petsa ng title, lahat naman po ng reading ko rito ay timeless. Importante rito kung kailan kayo nakaka-resonate. Okay? Capricorn, or even cross-watchers, lahat ng Capricorn placements, sun, moon, or rising man yan, or kahit na cross-watcher, you're welcome na manood sa reading ni Capricorn. Oops, nakakuha na naman ako ng month card. August daw. Baka merong something na kinalaman sa nagdaang August or sa August na paparating na pwedeng, related sa mga energies na lalabas dito sa reading mo. Or maybe you're dealing with someone born August. O meron ka ring broken ring, bowl, tsaka jug. Kuha pa ako ng isa. Kasi nga, merong patwitams na August month. Kuha pa ako isa. Ayan, bouquet. Merong fire signs, Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn. Leo, to be specific sa mga fire. Excuse me. So, wow, ang ganda. Parang yung reading ni kanino ko ba nakita yung bowl kay Libra yata? Ang ganda niyan. Ito yung kasaganaan Kikita mo naman kung gaano kahitik sa prutas yung bowl. Punong-puno siya. So, yan. Sa tingin ko, mukhang siksik, liglig, umaapaw ka ngayon, no? Kung period na to, Capricorn, for sure, sa mga pangangailangan mo, kasi sabi doon, plenty of material things, pero pwede rin sa ibang bagay, like, hitik ka sa customers, hitik ka sa opportunity, sideline, alam mo yun. Pwede. Could be anything na abundant So, by the way, yan nga pala yung yung abundance card. At saka nakikita ko makakapag makakapag-lie low ka, makakapag-relax ka, alam mo yun. Makakaluwag-luwag ka, by the way. Itong jug card, ang nafe-feel ko dito is makakaluwag ka talaga. Tapos ang saya mo pa kasi nga, dami-daming blessings dyan, andyan yung mga pangangailangan mo, andyan yung marami kang, alam mo yun, maraming kung ano-ano. Tapos meron ditong binabanggit na makaka-receive ka ng compliments. So, particular daw from an admirer. Baka naman may secret admirer ka, Capricorn, o romantic ba to na admirer, o meron lang talagang fan ikaw, tagahanga, no? So, yan, makaka-receive ka ng mga magandang feedback, yung iba pwedeng gift, pwedeng mga messages from your supporters, fans, or mga compliment, papuri, ayan. Coming doon sa tao or / mga tao na natutuwa sa'yo, nabibilib sa'yo, or nagka-crush sa'yo. Kaya lang merong tsaka energy dito. Itong broken ring kasi, may kinalaman ito sa paghihiwalay ng landas. So, pwedeng yung iba end contract, yung iba naman ay pagtatapos ng relationship. So, meron kasi ditong paghihiwalay, pagbe-break. In love man yan or in career or business.
By the way, please don't forget to subscribe kung bago po kayo. Thank you dun sa mga nakapag-subscribe na, nakapag-follow na. Thank you rin dun sa mga abangers, laging nanonood, bumabalik-balik, no? Kung gusto niyo pala ng private reading sa akin, ang only way lang ay magsadya kayo sa nag-iisa at official na FB page ko po. Yung purple tin na may check sa dulo. Kapag wala pong check, yun po yung mga fake na gumagaya sa akin. Kapag merong nag-add friend ng message sa inyo, yun yung mga fake. Never ko pong gagawin yun, ha? Take note. Kaya kayo po mismo ang mag-PM. At kung sa YT ka nanonood, Capricorn, lagi ko naman yan nilalagay doon sa ibaba, no? Kung nakikita ninyo yung sandamakmak na mga nakasulat doon, may link papunta doon sa aking official page. Kaya hindi kayo maliligaw. Okay? Yan. Thank you rin doon sa mga nag-avail ng subscription sa FB ko. No? By the way, kung gusto niyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, kayo. Join or mag-avail kayo ng subscription doon. Thank you rin dun sa mga nag-avail ng membership sa aking YT channel, yung mga generous na palaging nagpapadala ng stars, yung mga laging nagla-like, nagko-comment, nag-share, yan. And doon na rin sa mga hindi nag-i-skip ng ads na gustong sumuporta. Thank you so much. Okay, resume na natin. So, overall energy mo, Queen of Wands. Ito yung energy na merong nai-insecure. Oh, I hope hindi ikaw yan kasi reading mo to eh. Siyempre, una nating isipin, pwedeng ikaw yun. Ito yung yung tao na maganda naman pero parang wala naman siyang, alam mo yun, walang confidence sa sarili. So, importante yun. Capricorn, kung ikaw man yung pinapatungkulan nitong baraha mo, huwag kang mawalan huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili mong kakayahan. Okay? Kasi importante yun eh, yung personality, di ba sa mga contest o beauty contest, halimbawa, sasabihin yung face value, yung ganda, may percent. Pagdating sa talino, may percent. Pagdating dun sa mga categories, di ba? Yung confidence, meron din yun, of course. Kaya importante yun. Di ba? Paano mo dalhin yung sarili mo, at saka kung paano ka maniwala sa sarili mo. Kasi alam mo, kung ano rin yung tingin mo sa sarili mo, usually, yun din yung makukuha mong energy sa ibang tao eh. Kaya kung bawa, naliliit ka sa sarili mo, syempre, mga ibang tao, ida-down ka lang or lumayon. Syempre kasi nga, kung ikaw nga mismo sa sarili mo, hindi ka confident eh. So, napaka-importante ng confidence. Okay? Huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba. O, in other words, pwedeng yun yung sinasabi nitong baraha. Meron kang mga special qualities na wala rin yung iba for sure. Siyempre, lahat tayo may kanya-kanyang ganun. No, we were all created na meron tayong kanya-kanyang uniqueness and kung ano man yung special na meron na binigay sa atin. Since birth, di ba? Meron talagang ganun. Maniwala ka hindi. Pero pwede rin kasing may energy dito ng person na nai-insecure sa'yo. Alam mo yun. O naiinggit sa'yo, nai-insecure, tumataas yung kilay, alam mo yun. Tingin ko yung link kailangan mo eh, pampaboost. Para ma-boost yung confidence mo. Tapos sa tingin ko sunod-sunod na yung magagandang mangyayari. Okay? Pagdating naman sa iyong challenge. Oh, yeah. Sabi ko na eh, may taong tumataas ang kilay. Pagdating sa challenge, nakikita ko rito, mahihirapan ka, particular sa workplace ito, sa trabaho. Meron kasi dito sa trabaho na kahit na anong gawin mong pakikisama, alam mo yun, kahit na anong gawin mong pagiging friendly, positibo, meron kasing person dito sa workplace, ha, particular to, of course, hindi lahat makaka-relate.
Nai-insecure kasi siya sa'yo. Oo. So, tingin ko siguro mas magaling ka rito, siguro mas napapansin ka ng boss mo. Kasi nga, nakakakuha ka ng compliments. So, bukod dun, siguro good looking ka rin. Macho ka, maganda ka na nga, may tikas ka, may forma ka. Alam mo yun, itong person na to, parang na feeling niya, ano siya, naaagawan ng spotlight siguro. Kasi nga, nasa sayo yung attention. Nasa sayo yung compliments, ikaw yung ikaw yung napapansin, ikaw yung ina-admire, ikaw yung napupuri, ikaw yung nabibigyan ng compliment. So, nakikita ko pagdating dito sa challenge na kahit na anong friendly mo dyan, mahihirapan ka makipagtrabaho, especially kung kasama mo to doon sa trabaho. Mahirapan ka kasi, alam mo yun, parang pahirapan ka niya or gagawa siya ng mga something para lang maimberna ka, para lang masira araw mo, or para lang mahirapan ka instead na maging madali. Kumbaga, this person will make it difficult for you kasi nga pwedeng may tinatago siyang insecurity sa'yo or inggit. Okay? So, yun lang. Nakikita ko lang na pwedeng merong tao rito na hindi mo siya makasundo na kahit magtaka ka. Bakit kaya? Ang bait-bait ko naman sa kanya pero kahit na anong gawin ko, parang alam mo yun, ang sungit-sungit, etc., etc. Mahirap pakisamahan. Yan. So, may ganyan akong energy na napipick up. No? Ang ano kasi dito, nabibigyan ka ng credit, pero parang dahil insecure sa'yo, inggit, alam mo yun, parang palalabasin niya na, kaya lang naman ano yan, kasi ganyan maganda, gwapo, char, kung ano sinasabi. So, yun, challenge. Isa pa, kung hindi naman related doon sa person na na naiinggit sa'yo, or na-insecure sa'yo, pwedeng work-related pa rin yung challenge mo. Kasi ang nakikita ko naman dyan is about teamwork. Pwede kasing meron kang mga kasama dito sa project na to, particular na trabaho na yan, division na yan, team or group, na pwedeng hindi mo sila makasundo when it comes to sa ideas. Or pwedeng meron ditong mga hindi nila ginagawa ng maayos yung trabaho nila. Kaya yun, pwedeng kawalan ng unity, kawalan ng teamwork yan. So yan, whether sa workplace yan or sa ibang bagay, situation, pwede rin namang mag-apply yan doon. Pagdating naman sa good news or good stuff mo, wow, ang ganda. This is growth, expansion, Capricorn. Ito yung new horizons para sa'yo. Ito yung mga bagong possibilities. Alam mo, there is more room to grow pa para sa'yo. Yun lang yung nakikita ko. Hindi lang dito sa Pinas, pwede rin sa ibang lugar, sa ibang company, sa ibang bansa. Nakikita ko na mag-grow, mag-expand ka pa. So, yan. Especially dun sa mga nag-aim na, mag-migrate kayo, maghanap kayo ng opportunity somewhere else. Magandang sign ito. This is a good sign also pagka gusto mo mag-abroad, mag-travel. Basta ang nakikita ko rito, palawak ng palawak yung, yung skill mo, kaalaman mo, nagle-level up ka, nag-grow ka pa, lumalawak din yung connections mo, and pwede ka pa talagang, lumaki ng lumaki, mag-level up. Yan yung nakikita ko dyan. Malawak kasi possibilities mo eh. Kumbaga kahit saan ka tumingin, pwedeng may possibility doon. Okay? In career man yan or sa ibang bagay na gusto mong gawin. Now, pagdating dito sa financial career mo, wow naman! Again, with the Queen of Pentacles, this is pagiging secured. So, meron kang something dito, Capricorn, na masesecure mo. It could be future mo na masesecure mo. It could be yung tina-target mong position, promotion, salary increase. Masesecure mo yan, which means makukuha mo, ma-achieve mo. Or ibibigay sa'yo. Nakikita ko dyan ay stability, financial security. Nakikita ko rito yung yung bunga. Yung mga bunga na tatamasain mo dahil sa iyong kasipagan, hard work,
Okay? Ito ay pagiging financial independent, pagiging self-sufficient, pagiging independent, alam mo yon in all aspects, hindi lang siya about money. Ito yung girl boss. O kung hindi ka girl, sige, kahit na anong gender, boss energy. Ito yung pagiging self-made. Narating mo yan dahil sa iyong dedikasyon, sipag, tiyaga, dahil sa iyong kagalingan. Alam mo yun. Kaya nga, deserve mo yung mga compliments dun eh. Applause. At nakikita ko nga na yung may enjoy mo yung mga harvest mo dito. Okay. When it comes to love life, this is strength card, no? Strong energy ni Leo. Could be na merong Leo ka sa placement mo yung person na kakonect mo. Wow, ang ganda nito. It's either, pwede rin naman itong person mo, pwedeng nagtitiis siya, nag-hold back siya. Kasi si strength card is about patience, resilience. Pwede rin naman siyang pag-hold back. Pero, pwede rin naman kasi itong person mo is talagang may strong feelings for you. Pwede rin. Pwedeng malalim or strong ang ano. O, yung mga iba, kung wala naman kayong problema, this is a sign na going strong at magiging strong pa rin in the coming years or months yung relationship ninyo. So, feeling ko lang going strong. Kasi itong strength card, matibay yan sa temptation eh. Hindi to yung mga, hindi basta-basta natitibag. Kaya nga sabi ko, kung feelings mo yan, feelings ng person, definitely may strong feelings dito na involved. Or magiging matatag talaga yung relationship niyo. Kung halimbawang nandun pa lang kayo sa early stages, siguro this is something that will last. This is something na meron talagang strong foundation. Hindi madaling maakit, alam mo yon, masira, maagaw. Pagdating sa area ng unexpected, ano to? Si Four of Pentacles reversed. Oh. Sa unexpected, nakita ko mukhang merong paglabas ng pera, Capricorn. Yes. Meron ditong bibitiwan eh. Pera man yan or hindi, may release. Pag sa pera, pwede may pagkakagastusan. Kung ibang bagay, pwedeng meron kang ibang bagay na pakakawalan mo na. Okay? Bibitiwan mo na kung ano man yan. Okay? Punta na tayo dun sa no contact situation. By the way, kung nakaka-relate kayo dyan, comment naman kayo dyan or like naman or share. Saang part ng reading kayo nakaka-relate. Kung taga saan kayo, mga kabaluyan, yan, meron ba dito mga, kapareho kong taga Pangasinan? By the way, hindi po ako nakatira doon. Yung lolo at lola ko po sa mother side ang taga Pangasinan. Yes, may mga times lang na nakapag-aral ako doon during elementary, high school, college, pero hindi po ako talaga nagstay doon ng long term. Marunong lang po akong magsalita. And syempre, nagbabakasyon kami palagi doon nung kabataan ko. Pero hindi po ako nakatira doon. Para sa mga curious na kabaluyan, ditan, paano man tutot kayo, o taga-inner kayo, yan, mga kababayan nating OFW, kababayan natin dito sa Pinas at sa ibang bansa, shout out na lang po sa inyo. So, itong mga next cards na to is para sa mga main no contact situation. Okay? Ito yung mga maaring iniisip, nararamdaman, or mga words gustong sabihin ng person na no contact mo. I want to feel that way again. Ooh. Gusto niya uling ma-feel kung ano man yung sinasabi niya na yun na tungkol sa inyong dalawa. I wish I would treat you better. So parang gusto niya uling magkaroon ng chance. Oo.
Gusto niya uling maramdaman ikaw, yung presence mo, yung kung anong magandang meron kayo nung magkasama kayo, tuwing magkasama kayo, no? Pero kasi hindi kanya aminado siya na maaring nagkulang siya sa'yo, nagkamali siya sa'yo. Okay? So, gusto niyang bumawi. Gusto niya ng another chance. I know I was losing you but I didn't do anything to fight for you out. Yun lang. Hinayaan lang niya na, alam mo yun, hinayaan lang niya na mawala ka. Or humulagpos ka, lumayo ka, hindi man lang niya ikaw na ipaglaban or napangatawanan na panindigan. Okay? So, yun yung isa sa mga regrets niya. So, when it comes dito sa dalawang cards, ito yung mga additional messages or advice. Sabi dito Capricorn, you need to take your power back daw. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. So, ibig sabihin nito, do not let other people dictate kung anong mararamdaman mo. Or wag kang mag-rely sa iba na makontrol ka nila. Or wag kang mag-rely sa iba para lang maging happy. Alam mo yun? O, diba? Depend on yourself. Claim back your power. Okay? Huwag mong hayaan na mamanipulate ka na sila yung mag-control ng kung ano yung magiging reaction mo, feelings mo, emotion mo, or even pagdating sa happiness mo. Wow! Brand new stable beginning daw, Capricorn. O yan, kaya kung gusto mong magsimula, kung ano man to in general, for sure, sabi ko nga, di ba magiging stable yan yung love life. Kung meron mang new person, ayan, nakikita ko ito ay magiging strong, stable. Okay, thank you so much for watching. Kita-kits sa next reading. Babush!